Magandang umaga po mga friends, mga ka-Facebook. Ang gusto ko pong talakaying paksa ngayon ay tungkol sa mga ah, binabanggit ng ilang mga tagapangaral na di umano ang pananampalatayaan niya kahit walang ang pananampalataya lang niya sa ating Panginoong Kristo Yahushua ay ang banggit pa nga nila Kristo Jesus, dahil ang pagkakaalam nila sa pangalan ni Yahushua ay Jesus, yun ang kanilang paniniwala, Hesus Kristo. Ang sinasabi nila, sapat na ang pananampalataya kay Hesus Kristo para ang tao maligtas, dahil hindi naman tayo maililigtas ng ating mga gawa. Pananampalataya lang ang talaga magliligtas sa atin. Ako po yan ang gusto kong talakayin, at meron po akong sinasang-ayunan at merong hindi sa kanilang mga sinasabi na ipaliliwanag ko maya-maya ng konti. Gusto ko lang bigyan ng karagdagang pagtalakay muna. Maigsi lang po ito, yung tungkol do sa rapture. Ako po ay naniniwala na ang rapture ay mangyayari very imminent. At anumang oras pwede mangyari. At mas nakakiling ako sa paniniwala na ang rapture o yung pagparito ni Yahushua, ni Kristo Yahushua, yung pagparito niya para salubungin ng kanyang eklesia o yung kanyang mga alagad, ay mangyayari ng walang abi-abiso, wala pong palatandaan, bigla. Ang paniniwala po ng iba ay mangyayari ang rapture bago mag-tribulation. Yung iba naman ay sa kalagitnaan ng tribulation, yung iba naman ay pagkatapos pa ng tribulation. Yung pong pagkatapos ng tribulation, mangyayari ang rapture, napakalaking kamalian po yan sa aking pananaw, sa aking paniniwala. Kontrang-kontra po yan sa sinasabi ng Biblia. Dahil mismong sa mga unang lingkod ng Diyos, kung mapapansin ninyo, si Noe, bago dumating ang bahang gunaw, nasa safety na sila, inilagay na sila sa daong, nandun na sila sa daong kasama ng kanilang pamilya bago bumuhos ang malakas na ulan at bumaha. Ganon din si Lot, tsaka yung kanyang asawa, nung bago magpaulan ng Diyos ng apoy at asupre sa Sodoma at Gomora, hinila na sila nung anghel. Unfortunately, itong si asawa ni Lot, yung kanyang puso, yung kanyang damdamin, nandun pa rin sa Sodoma at Gomora. Kaya naging haliging asin siya. Imbis na maligtas siya, napahamak pa siya. Pero makikita natin ang kamay ng Diyos ay kumikilos bago dumating yung kapahamakan. Ang katotohanan nga niyan bago magpadala ng mga kapahamakan ng Diyos, bago siya magpadala ng mga salot, nagbibigay siya ng babala Yung mga lingkod niya, inilalagay na muna niya sa safety yan. Kaya nga sabi ng Biblia, kung paano yung nung kapanahunan ni Noe, ganun din ang mangyayari itong mga huling araw na ito. Ang mga tao gumagawa ng mga pangkaraniwang gawain, yung normal na gawain na araw-araw. Ganun ang panahon ni Noe, ganun din ngayon. Walang kamalay-malay ang tao na meron ng napakatinding kapahamakan na paparating. Kasi nga, kaya nga ang gawain ng tao normal, hindi nagbabago kasi hindi sila naniniwala, o yung iba hindi nila inaalam. Kaya ang mangyayari, pag dumating na yung tinatawag na 7 years tribulation, yung mga lingkod ng Diyos aagawin na yan ni Kristo Yahushua, irarapture na yan. Kasi nga sabi nga ng Biblia, hindi talaga itinalaga sa puot ng Diyos yung kanyang mga lingkod. Kaya aalisin na yan dito. Kaya imposible yung magkakaroon ng rapture, magaganap yung rapture pagkatapos pa lang ng tribulation. Imposible po yun. Ako naniniwala, it's either bago dumating ang tribulation o sa kalagitnaan. Kasi yung pong kalagitnaan, yung pinakamatitinding hirap, yung tinatawag na Great Tribulation, yung matinding hirap talaga, mangyayari yon sa kalagitnaan ng 7 taon. Doon sa second part of the first 3.5 years. Doon sa second part. Yung second part of the 3.5 years. Yung pangalawang bahagi ng 7 taon sa kalagitnaan. Doon magaganap talaga yung Great Tribulation. So, in all probability, yung mga lingkod ng Diyos, bago pa dumating yung kalagitnaan,
aalisin na, ira-rapture na. Or, bago pa magsimula yung 7 years na tribulation, bago pa mag-umpisa, yung pinakaunang taon, bago magsimula, yung pinakaunang taon ng 7 years na tribulation, maaaring doon na maganap ang rapture. Nakakikiling po ako. Mas naniniwala ako ron. Pero pwede rin mangyari yung sa kalagitnaan. So kung ang tribulation ay magsisimula ng 2025, halimbawa September, o bago mag-September, maaaring ma-rapture na. Ngayon kung 2026 naman, maaaring bago mag-September 2026, ira-rapture na yung kanyang mga alagad, kukunin na. Kung ang rapture ay mangyayari na tinatawag na pre-tribulation, pre-trib, bago maganap ang tribulation. Pero kung mid-trib o yung kalagitnaan, maaaring kung magsimula ang 7 years tribulation itong taon na to, maaaring sa isang taon pa yung rapture o sa susunod pa uli na taon. Ganun ang mid-trib. Yun po, yun lang ang gusto ko idagdag. Ngayon, pupuntahan po natin yung paksa na gusto ko talagang talakayin tungkol doon sa pananampalataya na itinuturo ng ibang mga tagapangaral na sapat na ang pananampalataya. Ako siguro itatanong ninyo, hindi ba sapat ang pananampalataya para ang tao maligtas? Pananampalataya kay Kristo. Alam niyo po, ito po ang sagot ko riyan. Itinuro talaga ng Biblia na ang tao walang magagawa sa sarili niya. Walang maipagmamalaki ang tao na anumang gawa niya kahit pinakamabait ka pang tao sa mundo. Nagkasala ka pa rin. Kahit ikaw pa ang pinakamatino, pinakamabait na tao sa mundo, nagkasala ka pa rin. And therefore, kapag ikaw ay nagkasala, hindi ka qualified na magmana ng kaharian ng Diyos. Hindi ka pa rin maliligtas. Kasi nagkasala ka . Isang kasalanan lang ang masuway mo sa kautusan. Natisod ka na sa lahat. Nasa Biblia yan. Pag natisod ka sa isa, natitisod ka na sa lahat. Isa lang ang masuway mo. Kailangan maperpekto mo yung kautusan. Yung hinihingi ng kautusan. Yung hinihingi sa ilalim ng kautusan, kailangan maganap mo yon. Sino lang ang nakaganap nun? Si Kristo lang. Sabi ng Biblia, ni hindi kinasumpungan ng daya ang kanyang bibig. Si Kristo lang ang natatanging tao na walang kasalanan, walang kapintasan. Siya lang ang nakaganap ng buo sa hinihingi sa ilalim ng kautusan. Hindi siya nagkasala. Tinupad niya yung mga salita ng Diyos. Ginanap niya yung aral ng Diyos. Tinupad niya ng buong buo yung 10 utos. Kaya nga nung siya ay napako na sa cross, ano sabi niya? Naganap na. Sabi niya, naganap na. Kasi naganap na niya yung hinihingi sa kautusan. Tayo na nagkasala, sa turo ng Biblia, para tayo maligtas, hindi sa sariling gawa natin, kasi nga hindi tayo maliligtas sa sariling gawa natin. Dahil kahit anong bait natin, nakakasala pa rin tayo . Para matupos tayo, kailangan, ang turo ng Biblia, sumampalataya ka. Kilalanin mo, tanggapin mo, na si Kristo Jesus, si Kristo Yahushua lang. Ang paniwala nga nung iba, Jesus . Si Kristo Yahushua lang, ang tanging daan, katotohanan at buhay. Siya lang ang ating tanging daan patungo sa ating Amang Yahuwah. Kaya nga sabi niya, sino man hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung sumasampalataya ka na si Kristo Yahushua ay nagdusa, ipinako sa krus, namatay para tubusin ang kasalanan natin. Pagkaraan niya ng 3 araw, binuhay siya ng Diyos na maguli. Umakyat siya sa langit, sa kanan ng Diyos. Kung sumasampalataya ka sa pangalan ni Kristo Yahushua, maliligtas ka. Pananampalataya, totoo yun. Kailangan po natin ang pananampalataya. Ang problema, sabi ng iba, hindi mo na kailangan ng gawa.
Totoo po yung sinasabi na ang kailangan ay pananampalataya dahil yung pong kaligtasan, biyaya po yan ng ating Amang Yahuwah. Awa lang ng Diyos yan sa atin. Kaya niya isinugo yung kanyang sinisintang anak, isinacrifice niya para tayo matubos dahil iniibig niya po tayo, mahal tayo ng Diyos eh. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, masakit man sa loob niya yon, sinakripisyo niya si Kristo, yung kanyang sinisintang anak, para mamatay, alang-alang sa ikatutubos ng kasalanan natin. Kaya yung kaligtasan, biyaya po ng Diyos yan, sa pamamagitan ni Kristo. Para yung biyaya na yon matanggap natin, makinabang tayo ron, kailangan nating sumampalataya. Pero yung pinagpipilitan ng iba, kaya hindi na kailangan ng gawa. Napakalaki pong kamalian kasi lumalabas na hindi na pala kailangan sumunod sa utos ng Diyos. Basta na lang, sumasampalataya ako kay Kristo, sapat na yon. So wala ka nang gagawin, hindi ka na kailangang sumunod. Pakinggan po natin ang sabi ni Kristo doon sa isang tagpo sa araw ng paghukom. Lalapit sa kanya yung mga tao. Ano sabi? Sabi ng Panginoong Kristo Yahushua ganito, sa araw na yon, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa pangalan mo nagpalayas kami ng mga demonyo? Hindi ba sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Sa pangalan mo nang hula kami? Kung magkagayon, sasabihin ko sa kanila, magsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala. Kayong manggagawa ng katampalasanan. Ano sabi sa Biblia? Merong araw na darating na yung mga tao lalapit kay Kristo. Sasabihin sa kanya, Panginoon, Panginoon. Yung mga tao na to, obvious na talagang mananampalataya. Mananampalataya, sumasampalataya. Ang tawag nga ay Panginoon eh. Ano sabi? Panginoon, Panginoon. Hindi ba sa pangalan mo nagpalayas kami ng mga demonyo? Nanghula kami sa pangalan mo. Gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan sa pangalan mo. Isipin nyo, itong mga taon to, hindi katulad lang ng iba na sumasampalataya lang. Nagpalayas pa nga sila ng mga demonyo. At nanghula pa sa pangalan ni Kristo. Gumawa pa ng maraming gawang makapangyarihan sa pangalan ni Kristo. Pero ano resulta? Itinakwil, itinaboy. Ano sabi ni Kristo? Hindi ko kayo kilala. Hindi sila kinilala. Ano pa sabi? Manggagawa kayo ng katampalasanan. Imbis na kilalanin, pinangalan pa ng mga tampalasan. Tinawag pa ni Kristo na tampalasan kayo. Hindi ko kayo kilala. Yun ang naging resulta. Pero sila, mananampalataya ba? Sabi nila, Panginoon, Panginoon. Hindi mananampalataya. Bakit itinakwil ni Kristo? Bakit niya itinaboy? Pag binasa ninyo yung talata pa rin ng Biblia, ang sabi ni Kristo ganito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sabi ni Kristo, hindi porket tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon, papasok ka na sa kaharian ng langit. Kailangan ginaganap mo yung kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi gaganapin ang tao kalooban ng Ama. Ay sasabihin ng iba, akala ko pa pananampalataya lang eh. Pag sumampalataya ka sa pangalan ni Kristo, na siya yung tagapagligtas maliligtas ka. Hindi naman mali yung akala mo, tama naman yun totoo naman yun Kaya lang, kung ikaw ay talagang mananampalataya ni Kristo, ang magiging resulta sa buhay mo kung ikaw ay tunay na mananampalataya, gaganapin mo yung kalooban ng Ama. Susundin mo kasi mananampalataya ka tinuro ni Kristo yung pagtupad sa utos ng Diyos May utos, sabi pa nga niya, ang pinakamapangunahing utos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, buong lakas at buong isip, buong kaluluwa. O yun, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. O di may gagawin ka, iibig ka sa Diyos. Ano pa? Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. O, utos yun. Ibigin mo yung kapwa mo.
Eh kung yung kapwa mo, iniibig mo, nanakawan mo ba? O hold upin mo ba? Gagahasain mo ba? Aagawin mo ba yung asawa nung kapwa-tao mo? Nung kapitbahay mo o sino man? Di may gagawin ka pa rin. Hindi po ba? Yun ang resulta ng pananampalataya. Pag ikaw ay may pananampalataya, gumaganap ka ng kalooban ng Ama. Gaganapin mo yun. Kasi resulta yun eh. Yun ang magiging resulta ng pagiging mananampalataya mo. Yung ikaw ay sumusunod sa aral ng Diyos. So, hindi na kailangan sabihin sa'yo, ganapin mo. Kasi nga mananampalataya ka na eh. Kusa mo nang gagawin yun. Kasi nga mananampalataya ka na. Yun ang resulta. Yun ang produkto ng pananampalataya mo. Yung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun po. Kaya nga sabi ng Biblia, sa ibang talata, sabi ng Biblia, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang mga gawa. At ipakikita ko sa iyo ang pananampalataya na may kalakip na gawa. O sabi ng Biblia, ipakita mo sa akin yung pananampalataya mo na walang mga gawa. Ipakikita ko naman sa iyo yung pananampalataya na may kalakip na gawa. O ano raw yun? Ano raw yung pananampalatayang may gawa at yung walang kalakip na gawa? O sabi ng Biblia, itutuloy natin yung sinabi ng Biblia. Ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Ang pananampalatayang walang mga gawa ay baog. O sabi ng Biblia, yung pananampalataya pag walang gawa, patay. Ano pa? Baog. Isipin mo, patay na, baog pa. Napakatindi nun ah. Paano magkakaanak yung baog? Yung patay, paanong pakikinabangan yun? Useless na yun. Yung patay, useless na yun. Wala nang buhay yun eh. Yung baog, ganun din. Ganun ang pananampalatayang walang gawa. Walang silbi, walang kabuluhan. Ang ibig sabihin nun. Useless. Walang kabuluhan. Walang kwenta-kwenta. O yun po. Tama na kailangan ang pananampalataya. Pero yun talagang tunay na pananampalataya. Kasi pagka ang pananampalataya ninyo, tunay na pananampalataya, magkakaroon ng bunga yun sa buhay ninyo. Na ang bunga yun, bunga ng kabanalan. Hindi ka naman pwedeng magkaroon ng bunga ng kabanalan na hindi ka gumagawa ng mga bagay na may kinalaman sa kabanalan, nang hindi ka sumusunod sa mga aral, sa mga utos ng Diyos. Para mabanal ng tao, kailangan sumunod sa mga utos ng Diyos, sa mga aral ng Diyos. Para magkaroon ka ng bunga ng kabanalan. Kung pananampalataya ka lang ng pananampalataya, wala kang gawa, hindi totoong mananampalataya ka. Hindi tunay yung pananampalataya mo. Fake yung pananampalataya mo. Nagpapanggap ka lang, impostor ka. Hindi ka talaga mananampalataya. Kasi kung talagang mananampalataya ka, dapat nakikita yung bunga ng pananampalataya mo sa buhay mo. Yun lang po yun. Kaya po yung iba na nagtatalo-talo, sabi nila, ang tao hindi po pwedeng sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, hindi siya maliligtas. Tama, hindi naman, wala naman akong sinabing sa pamamagitan ng gawa tayo maliligtas eh. Hindi naman talaga tayo maliligtas sa pamamagitan ng gawa natin. Pero dapat pa rin tayong gumawa kasi yung halimbawa, mananampalataya ka na nga talaga. Sumusunod ka sa aral ng Diyos. Pero meron ka pa rin hindi nasusunod eh. Yung aral ng Diyos na dapat mo sundin, hindi mo pa rin, minsan hindi mo pa rin nasusunod ng buo. Kulang pa rin yung pagsunod mo. Nagkukulang ka pa rin. Doon na ngayon papasok yung pananampalataya mo. Doon ka na ngayon maliligtas dahil aariin kang ganap ni Kristo. Dahil doon sa pananampalataya mo, aariin kang ganap kasi nga mananampalataya ka, sinisikap mong sumunod. Although, hindi mo nasusunod ng buo, hindi mo nakukumpleto, may nasusuway ka pa rin, pero sinisikap mo. Kaya mo sinisikap kasi kinikilos ka ng banal na espiritu dahil doon sa pananampalataya mo. Pag may pananampalataya ka, yung espiritu ng Diyos nasa iyo yan. Kikilusin ka, gagabayan ka para sumunod. Pero dahil tao ka, may kahinaan ka, hindi ka naman perpekto.
nakasusoy ka pa rin, hindi mo pa rin nasusunod ng buo. Pero nandun yung desire, yung pagnanasa na sumunod. At pinipilit mo talagang sumunod. Dahil nga may pananampalataya ka. O dahil may pananampalataya ka nga, kinikilos ka ng Espiritu Santo. Ginagabayan ka para sumunod. Pero dahil nga tao ka, hindi mo nasusunod ng buo, nagkakasala ka pa rin. Doon na ngayon, yung biyaya ng Diyos, doon na ngayon papasok. Yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo, aariin kang ganap. Hindi ka ganap pero aariin, ikukonsidera ka na ganap. Hindi ka man talagang perpekto, aariin kang perpekto. Kaya nga, sa mga talata ng Biblia, may mababasa kayo Sabi, mapapalad yung mga taong ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Ang kanilang mga pagsalangsang ay hindi ibinibilang sa kanila. Sabi ng Biblia, mapapalad yung mga taong ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Ang kanilang mga pagsalangsang ay hindi binibilang sa kanila. Ibig sabihin, yung kasalanan mo, not counted. Yung pagsalangsang mo, not counted. Hindi na ibinibilang. Wala na yun. Hindi na pinapansin ng Diyos yun. May kasalanan ka pero hindi na pinapansin ng Diyos dahil nga sa biyaya ni Kristo. Dahil yung kasalanan mo natubos na, nabayaran na ni Kristo, nagdusa na siya para maligtas ka. Yung kasalanan mo, ang umako, si Kristo, siya na nagbayad. Yun yung biyaya ng Diyos. Yun yung biyaya ng Diyos. Kaya, kailangan, ang pananampalataya, tunay na pananampalataya, para magkaroon ng bunga ng kabanalan, para tayo ay gumawa ng ukol sa mga gawain ng ating Amang Yahuwah. Yun po yun. Hindi po yung katulad ng sinasabi, sapat na yung pananampalataya. Kahit wala kang gawa, di ibig sabihin nun, parang ganito po yun, lumalabas. Mananampalataya ka kay Kristo, pero ikaw nanggagahasa ka. Ligtas ka. Ganun po ba yun? Mananampalataya ka ni Kristo, pero magnanakaw ka. Pusher ka ng shabu. Pero mananampalataya ka pala ni Kristo. Pero pusher ka naman, drug pusher ka. Ganun po ba yun? Mananampalataya ka ni Kristo, pero kung sino-sino winawalang hiya mong tao. Paano sasabihin mo ngayon na maliligtas ka sa sapat na yung pananampalataya? Parang, kayo po ba tanggap nyo yung ganun? Ilang ang masasabi ko po. Maraming salamat po ulit. Sana pagtiyagaan nyo itong aking mga ipinopost, ina-upload na video. Salamat po sa inyo.